Si Dave Duterte ay isang bilyonaryong businessman na kilala sa kanyang malamig na pakikitungo sa mundo. Maliban sa kanyang kasintahan na si Lorraine San Roque, isang sikat na fashion designer at model, sa likod ng mga mamahaling regalo at marangyang buhay, si Lorraine ay nakakulong sa isang gintong hawla. Isang relasyong puno ng matinding selos at possessiveness ni Dave. Nabago lahat ng matuklasan ni Lorraine ng isang lumang journal na naglalaman ng mga larawan ni Isabel, isang babaeng kamukhang kamukha niya. Sa pag-aakalang siya isang hamak na replacement lamang, nagtangkang lumayo si Lorraine, ngunit dito nabuksan ang mas madidilim na katotohanan. Hindi siya ang kopya, kundi si Isabel ang pilit na ginawang kamukha niya dahil sa obsession ni Dave sa kanya simula pa nung kabataan niya. Sa gitna ng pagtatangkang, tumakas ni Lorraine na bunyag ang mga manipulasyon ni Dave, mula sa pagpapabagsak ng negosyo ng kanyang mga magulang hanggang sa paglalagay ng tracker sa kanyang katawan. Ngunit sa paglitaw ng tunay na baliw na si Isabel at ang pakikipagsabwatan nito sa aktor na si Marco Valeriano, napatunayan ni Dave na handa siyang mamatay at pumatay upang maprotektahan si Lorraine. Ang kwento ay isang madamdaming paglalakbay ng pag-ibig na nagsimula sa obsession, dumaan sa apoy ng katotohanan at nagtapos sa isang matamis na pagsuko. Natutunan ni Dave na ang tunay na pag-aari ay hindi nakukuha sa pagkontrol kundi sa pag-aalaga. Habang natutunan naman ni Lorraine na sa mundong puno ng panganib, ang bisig ng kanyang halimaw ang tanging lugar na tunay niyang matatawag na tahanan. Samantala, halina't sabay-sabay nating pakinggan ang buong kwento ni Dave at Lorraine. Ang silid na amoy mamahaling leather, alak at ang pamilyar na bango na expensive wood at mint ni Dave. Sa labas, bumubuhos ang ulan sa gitna ng syudad, ngunit sa loob ng penthouse na iyon, tanging tunog ng paglipat ng mga pahina ng sketchpad ni Lorraine ang maririnig. Si Lorraine San Roque nakaupo sa sahig, nakasandal sa paanan ng kama. Sa edad na 24, siya na ang mukha ng mga prestihiyosong brand sa bansa. Pero dito, sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito, hindi siya ang goddess of the runway. Siya lang ang babaeng pag-aari ni Dave. Biglang bubukas ang pinto. Di na kailangan lumingon ni Lorraine para malaman kung sino iyon. Ang bigat ng bawat hakbang at ang biglang pag-init ng atmosfera ay sapat na para makilala ang presensya ng lalaking kinatatakutan ng lahat. Bakit gising ka pa? Malamig ang boses ni Dave Duterte. Lumapit ito at tumayo sa harap niya. Ang suot nitong itim na polo ay bukas ang unang 2 botones at ang manggas nakatupi hanggang siko. Isang itsura na nagsasabing galing to sa isang tensyonadong meeting. Tinapos ko lang tong design para sa fashion gala next month, Dave. Malambing na sagot ni Lorraine. Tumingala siya at ngumiti. Sinusubukan na pasayahin ang pagod na mukha ng kasintahan, ngunit hindi ngumiti si Dave. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang baba at bahagyang tinangala ang kanyang mukha. Masuyong haplos pero may kasamang higpit. I told you to stop working late. Pinapagod mong sarili mo para sa ibang tao. Anito, ang mga matay nakapako sa kanyang labi. You don't need the money. I can buy the whole fashion industry for you if you want. Dave, passion ko to. Alam mo yan. Mahinang sagot ni Lorraine. Passion? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Dave. O gusto mo lang na nakikita ka ng libo-libong lalaki habang naglalakad sa stage? Gusto mong pinagnalasaan ka nila? Hindi ganun yon. Hindi na natapos ni Lorraine ang sasabihin dahil mabilis siyang hinila ni Dave patayo at kinulong sa kanyang mga bisig. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng puso ng lalaki. Dito siya laging natatalo. Sa tuwing nagagalit si Dave, isang yakap o isang halik lang niya, tila nagiging maamong tupa ito. Akin ka lang, Lorraine. Bulong ni Dave sa kanyang leeg. Ang boses ito ay parang panalangin na may halong banta. Kahit ang tingin nila, hindi ko kayang ipahiram. Kinabukasan, habang wala si Dave, nagpasya si Lorraine na ayusin ang library. Gusto niyang sorpresahin si Dave na isang paborito nitong potahe, kaya't naghanap siya ng mga recipe book sa mga shelf. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang inaabot ang isang makapal na libro, may nahulog na isang lumang leather-bound journal mula sa pinakamataas na bahagi ng estante. Curiosity got the best of her. Binuksan niya ito, walang sulat ang unang pahina, hanggang sa marating niya ang gitna. Doon may nakasingit na isang litrato. Isang Polaroid picture na isang babaeng nakasuot ng puting dress, nakatarikod sa dagat at nakangiti sa kamera. Nabitawan ni Lorraine ang libro. Ang puso niya tila tumigil sa pagtibok. Ang babaeng nasa litrato, siya ang eksaktong kopya nito.
Ang hubog ng mata, ang taling sa may leeg, pati ang paraan ng pagngiti. Pero alam niyang hindi siya yon dahil ang petsa sa likod ng litrato, 10 taon nang nakalilipas. Isabel. Yon ang pangalan na nakasulat sa ibaba ng litrato. May kasamang maikling dedikasyon sa sulat kamay ni Dave. The only one I will ever seek. Nanginig ang buong katawan ni Lorraine. Ang pagmamahal ba ni Dave, ang mga mamahaling regalo, ang matinding pag-aalaga at maging ang nakakasakal na pag-angkin nito ay hindi para sa kanya? Kaya mo ba ako minahal dahil kamukha ko siya? Tanong niya sa hangin, sabay ng pagpatak ng unang butil ng luha sa kanyang pisngi. Sa labas, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Dave. Dumating na ang kanyang mahal, ang lalaking nagkulong sa kanya sa isang gintong hawla na binuo para sa ibang tao. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Lorraine na itago ang nadiskubreng journal. Habang nakalahod siya sa sahig ng library, nanginginig ang mga kamay at basang-basa ng luha ang pisngi. Bumukas ang pintuan. Pumasok si Dave. Ang aura nito ay tila isang bagyong paparating, mabigat, madilim at puno ng otoridad. Ngunit nang makita niya ang posisyon ni Lorraine at ang nakabukas na leather binder sa sahig, tumigil ang mundo ni Dave. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-angkin ay saglit na kumistap sa gulat bago ito napalitan ng bakal, pero mababa, pero nakakangilo. Sino siya, Dave? Halos pabulong na tanong ni Dave at dahan-dahang lumapit. Bawat takbang nito tila nagpapakitid sa espasyo ng silid. Yumuko siya para kunin ang litrato mula sa kamay ni Lorraine. Pero hinigpitan ni Lorraine ang kapit dito. Sagutin mo ko. Kaya mo ba ako kinuha sa runway noon? Kaya mo ba ako ginawang reyna ng buhay mo dahil sa mukhang ito? Tinuro ni Lorraine ang sariling mukha. Ang boses nagsisimula ng magbasag sa histerya. Lahat ba ng I love you mo para sa kanya? Biglang hinawakan ni Dave ang magkabilang balikat ni Lorraine at itinayo siya ng pilit. Ang higpit ng hawak ito ay sapat na para mag-iwan ng bakas sa maputing balat ng dalaga. Huwag mong ikukumparang sarili mo sa kanya, asik ni Dave. Isabel was a shadow. You are the reality. Pero ang anino niya ang hinahanap mo sa akin. Bulyaw ni Lorraine, pilit na kumakawala. Kaya mo ba ako pinagbabawalan na makipag-usap sa iba? Kaya mo ba ako kinukulong dito dahil natatakot ka na mawala ang replacement mo? Isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa labi ni Dave. Isang tawa na walang halong saya. Replacement? Lorraine, ang babaw ng tingin mo sa akin. Kala mo ba ganun lang ako at naling maduoto ng isang mukha? Nilapit ni Dave ang kanyang mukha sa mukha ni Lorraine hanggang sa magkadikit na ang kanilang mga ilong. Ramdam ni Lorraine ang init ng hininga nito at ang pamilyar na bango ng kanyang pabango na ngayon tila nakakasakal na. Listen to me carefully, bulong ni Dave, ang mga mata ay naniningkit sa tindi ng emosyon. I did not choose you because you like her. I made her look like you. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine. Ano? Isabel was just a project. Isang eksperimento para makita kung kaya ko bang mabuhay nang wala ka bago pa man kita opisyal na nakuha. Pagtatapat ni Dave na may kasamang kakaibang ngiti. But she failed. No matter how much I paid the surgeons to copy your eyes, your lips, she didn't have your soul. She did not have your scent. Napaatras si Lorraine. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok sa takot. Ang revelasyong ito ay mas masahol pa sa inakala niya. Hindi siya ang kopya. Ang ibang babae na pinilit na maging siya. Nababaliw ka na, Dave. Panginig ni Lorraine. Matagal mo na akong sinusubaybayan bago pa tayo magkakilala sa gala. Since you were 18, Lorraine. Every fashion show, every shoot, every man who tried to touch you, I was there. I cleared the path for you so you could reach the top because the only top is good enough for my queen. Hahakbang sana si Lorraine palabas ng pinto para tumakas. Pero sa isang iglap naharangan siya ni Dave. Kinulong siya nito sa pagitan ng pinto at ng kanyang matipunong katawan. You're not leaving, Lorraine. Not now, not ever. Deklara ni Dave. Hinawakan niya ang buhok ni Lorraine at marahas ngunit masuyong hinalikan ng noon nito. I am obsessed with you. Call it madness, call it curse, but you are staying in this cage with me. At kung kailangan na sirain ko ang career mo bilang model para lang dito ka na lang sa loob ng bahay na to, gagawin ko. Tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Lorraine. Ang lalaking mahal niya ay isang mapanganib na stalker na may sapat na yaman para kontrolin ang buong mundo niya.
At ang mas masakit, sa kabila ng takot, may bahagi ng puso niya ang kumakapit pa rin sa init ng yakap nito. Ang sumunod na linggo, naging parang isang marangyang bangungot para kay Lorraine. Hindi siya pinalalabas ng penthouse nang walang apat na armadong tauhan ni Dave. Ang bawat tawag sa kanyang telepono ay nakasynchronize sa laptop ng kasintahan. Ngunit ngayong gabi, hindi siya po pwedeng ikulong. Ito ang Manila International Fashion Gala, ang gabi kung saan ipaparada ang kanyang pinakabagong couture collection. Stay close to me, Lorraine, bulong ni Dave habang inayos ang diamanting kwintas sa leeg ng dalaga. Ang lamig ng hiyas ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanya. Dave, kailangan kong asikasuhin ang mga model sa backstage. Work ito. Pakiusap ni Lorraine. Pilit na pinapakalma ang boses. Hinarap siya ni Dave. Ang suot nitong charcoal gray suit ay nagpapatingkad sa kanyang pagiging dominante. Nilapit nito ang mukha sa kanya. Ang ilong ay dumampi sa ulo, sa dulo ng ilong ni Lorraine. 10 minutes. I'm giving you 10 minutes backstage. Paglampas noon, kukunin kita doon. Kahit sa harap ng maraming tao. Understood? Tumango na lamang si Lorraine, kahit na alam niya na imposible ang hinihingi nito. Pagdating sa backstage, sinalubong si Lorraine ng tarantang staff at ng sangkaterbang bulaklak. Ngunit isang bouquet na naglalakihang black baccara roses ang kumuha sa atensyon niya. May nakasabit na card. To the woman who designs dreams. You look breathtaking tonight. Marco V. Si Marco Valeriano, ang sikat na aktor na matagal ng balita na may lihim na pagtingin sa kanya. Bago pa man maitago ni Lorraine ang card, isang anino ang bumalot sa kanya mula sa likuran. Marco V? Ang boses ni Dave parang kulog na nagbabadya ng unos. Kinuha nito ang card mula sa kamay ni Lorraine at pinunit iyon sa maliliit na piraso. Dave, please, nasa trabaho tayo. Pabulong na saway ni Lorraine. Kinakabahan dahil sa nagbabagong timpla ng mukha ni Dave. Ang mga panga nito ay nagtatagis at ang mga kamao nakakuyom. Is he the reason why you wanted to be backstage? Para makipaglandian sa aktor na ito? Asek ni Dave. No, hindi ko alam na magpapadala siya ng bulaklak. Saktong lumapit si Marco Valeriano sa kanilang pwesto. Balak sanang batiin si Lorraine. Hey, Lorraine, congrats on the... Hindi na natapos ni Marco ang sasabihin dahil sa isang mabilis na galaw. Hinablot ni Dave ang kwelyo ng aktor. Ang paligid biglang natahimik. Ang mga staff natigilan, natatakot sa panganib na dala ng presensya ni Dave Duterte. Dave, stop it! Sigaw ni Lorraine. Hinahawakan ang braso ni Dave. Listen to me, Valeriano. Malamig na sabi ni Dave. Ang boses ay sapat para manginig ng sino man. The next time you send flowers to my woman, I will make sure you never see a camera again. Actually, I will make sure that you will never walk again, understood? Padabog na binitawan ni Dave ang aktor na tila isang basahan. Hinarap niya si Lorraine na ngayon ay lumuluhan na sa hiyang nararamdaman. Binuhat ni Dave si Lorraine. Bridal style, palabas ng gala. Binaliwala ang mga flash ng camera at ang bulong-bulungan ng mga tao. Sinakay niya ito sa kanyang itim na Rolls Royce at mabilis na pinaandar ang sasakyan. You are ruining my life, Dave. You're ruining everything I worked for. Hagulhol ni Lorraine sa loob ng kotse. Hindi sumasagot si Dave. Ang bilis ng takbo ng sasakyan ay sapat para matakot si Lorraine. Nang makarating sila sa isang liblib na bahagi ng kalsada na tanaw ang buong syudad, biglang tinigil ni Dave ang kotse at marahas na hinalikan si Lorraine. Ito ay halik na puno ng selos, pag-angkin at takot. Nang umiwalay siya, nakita ni Lorraine ang mga mata ni Dave, may bahid ng luha. Natatakot ako. Lorraine? Paos na sabi ni Dave. Natatakot ako na isang araw ma-realize mo na mas masaya ang buhay sa labas ng mundo ko. Na mas gusto mo ang lalaki nagbibigay ng bulaklak kaysa lalaking papatay para sa'yo? Napatigil si Lorraine. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan sa likod ng pagiging halimaw ni Dave. Ang lalaking ito na kayang bilhin ng lahat ay takot na baka maiwan niya. Hindi kita iiwan, Dave, pero hindi ko na alam kung mahal mo pa ba ako o pag-aari na lamang ang tingin mo sa akin. Hikbi ni Lorraine. Niyakap siya ni Dave ng mahigpit. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang balikat. I'm crazy for you. Baliw na baliw ako sa'yo. Lorraine, at kung kailangan magmakawa ko sa harap mo gabi-gabi para lang manatili ka, gagawin ko. Ang mensaheng yon sa cellphone ni Dave ay parang isang malakas na sampal kay Lorraine.
Habang nakayakap pa rin sa kanya ang nanginginig na si Dave, ang mga mata ni Lorraine ay nakapako na sa screen. The surgery on Isabel was not your idea, it was hers. Gumuho ang teorya ni Lorraine na si Dave ang arkitekto ng lahat. Kung hindi si Dave ang nag-utos na magparitoke si Isabel, ibig sabihin, may mas malalim pang laro na nangyayari. Dave, mahinang tawag ni Lorraine. Sino ba talaga si Isabel sa buhay mo bago pa ako dumating? Humiwalay si Dave. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Isang babaeng akala ko'y ikaw, pero nung malaman kong totoo na ginagaya ka lamang niya, tinapos ko ng lahat sa kanya. Pero bakit? Bakit niya gagawin iyon? Dahil gusto niyang makuha ang atensyon ko. At alam niya na ikaw lamang ang babaeng titingnan ko simula pa noon? Sagot ni Dave, sabay haplo sa pisngi ni Lorraine. Everything I did was to protect you from people like her. Kinabukasan, hindi mapakali si Lorraine. Gamit ang kanyang koneksyon sa fashion industry, palihim niyang pinuntahan ang ospital kung saan ginanap ang surgery ni Isabel 10 taon nang nakakalipas. Salamat sa yaman at impluwensya ni Dave. Halos lahat ng record, burado, pero may isang matandang nurse na nakakakilala sa kanya. Ikaw ba si Lorraine? Tanong ng nurse, bakas ang takot sa mga mata. Akala ko patay ka na. Hindi ako si Isabel, Lola. Ako si Lorraine. Ano po ang alam ninyo tungkol sa babaeng kamukha ko? Lumingon-lingon ng nurse bago bumulong. Si Isabel, hindi siya basta-bastang babae. Siya ang pinsan mo, Lorraine. Ang nawawalang anak ng tito mo na itinaboy ng pamilya ninyo. Naniga si Lorraine. Pinsan, isang kadugo? Obses siya sa buhay mo. Gusto niyang agawin ang lahat para sa'yo. Ang career mo, ang pamilya mo, at pati si Dave Duterte. Siya ang lumapit sa mga surgeon. Ginaya niya ang bawat nunal, bawat pilat mo. Pero bago pa niya matapos ang plano niya, nalaman ni Dave. At ano ang ginawa ni Dave sa kanya? Tanong ni Lorraine. Kinabahan sa isasagot ng matanda. Hindi ko alam. Ang balita lang namin, dinala siya ni Dave sa isang mental facility sa abroad. Ang sabi ni Dave, delikado siya para sa'yo. Pag-uwi ni Lorraine sa penthouse, nadatnan niya si Dave na nakaupo sa dilim. May hawak na baso ng scotch. Ang aura nito ay mas nakakatakot kaysa sa dati. San ka galing? Malamig na tanong ni Dave. Alam ko na, Dave. Pinsan ko si Isabel. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumayo si Dave, ang kanyang anino ay tila lumalamon sa buong silid. Dahil ayokong malaman mo na ang sarili mong kadugo ang gustong pumatay sa'yo. I protected you, Lorraine. Ginawa ko lahat para di ka masaktan, pero sa pagpoprotekta mo, ninakawan mo ko ng kalayaan, sigaw ni Lorraine. Kaya mo ba ako binabantayan ng ganito? Dahil natatakot kang bumalik siya at saktan ako? O dahil natatakot kang malaman ko na ang bayani ko ay isang lalaking kayang magloko ng tao? Mabilis na lumapit si Dave at hinawakan ng magkabilang braso ni Lorraine. She's coming back, Lorraine. Nalaman ko na nakatakas siya sa facility sa Switzerland. I am not suffocating you because I want to own you like a trophy. I'm suffocating you because if you let go of you for a second, she will take your place. At hindi ko kakayanin kung kayakap ko, hindi ikaw? Biglang kumidlat sa labas. Sa liwanag ng kidlat, nakita ni Lorraine ang isang figura sa balkonahe ng penthouse. Isang babaeng nakasuot ng puting dress. Ang suot ni Isabel sa litrato. Ang babae dahan-dahang humarap. Ang mukha nito, saktong kopya ni Lorraine. Ngunit ang mga mata, punong-puno ng purong galit at kabaliwan. Hello, pinsan? Sabi ng babae, may hawak na maliit na patalim. Miss me? Bago pa makakilo si Dave, tumawa si Isabel. Akala mo ba, Dave, nakuha mo ako sa Switzerland? Ang kinuha mo noon ay isang ka-look-alike lamang din. Ako? Matagal na akong naririto. Matagal na akong nanonood sa inyo sa loob mismo ng bahay na to. Napatingin si Lorraine sa ilalim ng kama, sa mga vents, at sa mga secret cameras na akala niya ay kay Dave lahat. You're not the only one obsessed with her, Dave. Bulong ni Isabel habang nakatingin kay Lorraine. Because I don't just want to be like her, I want to be her. And for that to happen, you need to die, Lorraine. Ang kidlat ay muling gumuhit sa madilim na langit. Nagbigay ng panandali ang liwanag sa loob ng penthouse. Sa tapat ng balkonahe nakatayo si Isabel, isang aninong nabuhay mula sa nakaraan. Ang kanyang mukha na produkto ng maraming operasyon ay isang perpektong maskara ng mukha ni Lorraine. Ngunit ang ngiti nito ay mapait at puno ng lason. Dave, darling, tawag ni Isabel. Ang boses ay parang himig ng isang sirena. Hindi mo ba ako babatiin? Pinaghirapan kong pasukin ang security system mo. Akala mo ba ang mga tauhan mo lang ang magaling?
Mabilis na humarang si Dave sa harap ni Lorraine. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na bakal, handang sumalo sa anumang bala na itatama sa babaeng nasa likuran niya. Isabel, umalis ka na habang binibigyan pa kita ng pagkakataon na mabuhay? Mariing sabi ni Dave. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, ito ay puno ng purong panganib. I destroyed your life once, don't make me do it again. Destroyed? No, Dave, you gave me a life. Tawa ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit. Nilalaro ang patalim sa kanyang daliri. You show me how it feels to be loved by a man like you, kahit sa panaginip lang. Pero ang pinsan ko, she is ungrateful. She calls your love suffocating. Kung ako nasa pwesto niya, hindi ako magrereklamo. Sa isang iglap, sumugod si Isabel, hindi kay Lorraine kundi kay Dave. Alam niyang si Dave ang naging balakid sa pagkuha niya sa buhay ni Lorraine. No! Sigaw ni Lorraine nang makita niyang magpambuno ang dalawa. Nagkaroon ng kaguluhan sa dilim, tulad ng nabasag na kristal at mabibigat na kalabog. Sa gitna ng labanan, naramdaman ni Lorraine ang takot na hindi niya kailanman naramdaman. Hindi takot para sa sarili kundi takot na mawala ang lalaki na buong buhay niyang kinainisan dahil sa pagiging possessive nito. Dave! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumahimik ang paligid. Ang usok mula sa baril ay humalo na sa amoy ng ulan. Dahan-dahan napaluhod si Isabel, hawak ang kanyang balikat. Sa likuran niya nakatayo ang isa sa mga head security ni Dave, nakakaakit lamang mula sa elevator, ngunit si Dave ay nakahawak sa kanyang tagiliran. May dugo. Nasaksak siya ni Isabel bago pa man ito nabaril ng mga tauhan niya. Mabilis na dinuluhan ni Lorraine si Dave. Dave, stay with me, please. Hagulhol niya habang dinidiin ang mga kamay sa sugat nito para patigilin ang pagdaloy ng dugo. Lorraine, hingal na sabi ni Dave. Ang mukha ay namumutla na pero ang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanya. Are you hurt? Did she touch you? I'm fine, you idiot. Bakit mo ginawa yon? Bakit hindi ka umiwas? Ngumiti si Dave ng bahagya. Isang ngiti na puno ng sakit at wagas na pag-ibig. I told you, I would burn the world for you. My life is nothing compared to your safety. Doon naramdaman ni Lorraine ang bigat ng pagmamahal ni Dave. Hindi lang to obsession, hindi lang to basta pag-angkin, ito ay isang uri ng pag-ibig na handang mamatay. Handang maging masama sa mata ng iba, basta manatiling buo ang mundo ng taong mahal niya. Ang gintong hawla na may susi. 3 buwan na lumipas, nasa isang pribadong isla sila sa Palawan. Ang sikat ng araw ay humahalik sa balat ni Lorraine habang nagdodrawing siya ng mga bagong design sa tabi ng pool. Si Isabel ay ligtas nang nakakulong sa isang maximum security psychiatric facility sa ilalim ng pangalan ni Dave. Tinitiyak niya na hindi na ito muling makakalabas. Naramdaman ni Lorraine ang dalawang malakas na braso na yumakap sa kanyang bewang mula sa likod. Ang pamilyar na bango ng sandalwood at dagat. You're working again, bulong ni Dave sa kanyang leeg. Hinubad nito ang kanyang sunglasses at hinalikan ang balikat ni Lorraine. Sandali lang to, Dave, last sketch na. Tawa ni Lorraine. Lumingon si Lorraine at tiningnan ang kanyang asawa. Meron pa ring mga bodyguard sa paligid ng aisle. Meron pa ring mga CCTV sa loob ng kanilang kwarto. Alam ni Lorraine na hindi na mababago. Si Dave Duterte mananatili tong possessive, seloso at nakakasakal. Pero sa pagkakataong to, hindi na naramdaman ni Lorraine na siya ay nakakulong dahil alam niya, sa bawat segundo na nakabantay si Dave, yun ay dahil hindi nito kayang isipin ang mundo na wala siya. At siya naman, sa bawat haplos niya, ay siyang tanging nakapagpapahupa sa galit at dilim ng puso ng isang bilyonaryo. I love you, my king, bulong ni Lorraine bago niya ito hinalikan. And you are my world. Lorraine. Dave? At ang mundo hindi hinahayaang mawala. Nilapit ni Dave ang kanyang mukha. Sa bawat halik, muling napatunay na ang kanilang pag-ibig ay maaaring baliw sa paningin ng iba. Pero sa kanila, ito ang tanging katotohanan. 1 taon matapos ang madugong gabi sa penthouse, ang pangalang Dave Duterte ay nanatiling katumbas ng kapangyarihan sa mundo ng negosyo. Ngunit para kay Lorraine, si Dave ay ang lalaking tahimik na nanonood sa kanya habang siya ay natutulog. Ang lalaking bumibili ng lahat ng kopya ng magazine kung saan siya ang cover dahil ayaw niyang tinititigan siya ng ibang lalaki sa mga newsstand. Dave, kailangan natin pag-usapan to. Bungad ni Lorraine habang papasok sa master suite ng bago nilang mansyon sa Antipolo.
Mas malayo ito sa gulo ng syudad, mas pribado at mas protektado. Lumingon si Dave mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair. Sa harap niya ay ang sandamakmak na monitors ng security cameras. Ang ano, baby? Yung security detail ko para sa Fashion Week sa Paris. Sabi ni Lorraine sabay pakita ng itinerary. 12 bodyguards? Dave, model ako. Hindi ako presidente ng bansa. Tumayo si Dave at dahan-dahan na lumapit sa kanya. Ang bawat takbang nito ay tila isang manununggab na papalapit sa kanyang biktima. Nang makalapit, hinawakan niya ang bewang ni Lorraine at hinila ito pasandal sa kanyang matigas na katawan. 12 is the minimum, Lorraine. After what Isabel did, after I almost lost you, I won't take any chances, not even 0.1% chance. Bulong nito, ang boses ay seryoso at walang bahid ng biro. Huminga ng malalim si Lorraine. Dati, ang ganitong paghihigpit kinagagalit niya. Pero ngayon nakikita niya ang isang bahagyang panginginig sa mga kamay ni Dave sa tuwing pinag-uusapan ang kaligtasan niya. Ang halimaw, may trauma rin pala. Okay, pagsuko ni Lorraine. 12 bodyguards, pero bawal silang pumasok sa dressing room ko. Gusto ko ikaw lang ang nakakakita sa akin habang nagpapalit ako ng damit. Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dave. That's my girl. Binuhat siya ni Dave at iniupo sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Isang marahas na halikan ang ginawa nito sa kanya. Isang halik na nagpapaalala na kung kanino siya nabibilang. Habang nasa gitna sila ng isang mainit na sandali, bigla tumunog ang intercom. Inis na sinagot ito ni Dave. I said no interruptions. Bulyaw ni Dave. Habang ito ay nakatitig sa kanya. Sir, sorry po, pero dumating na po yung resulta mula sa ospital? Sagot ng sekretarya sa kabilang linya. Natigilan si Lorraine. Kinuha niya ang kanyang envelope na kanina pa rin nakapatong sa may lamesa. Binuksan niya ito habang si Dave ay nakatitig lamang sa kanya, tila binabasa ang bawat emosyon. Sa kanyang mukha, napaiyak si Lorraine, pero sa pagkakataong to hindi to dahil sa takot o sakit. Positive, Dave? Bulong niya. Sandaling natigilan ang bilyonaryo. Ang lalaking hindi natatakot sa kahit sinong kalaban sa negosyo, tila nanambot ang mga tuhod. Lumuhod siya sa harap ni Lorraine at dinikit ang kanyang tenga sa tiyan nito. May Duterte na rito? Paos na tanong ni Dave. Oo, Dave, magiging daddy ka na? Isang kakaibang dilim at liwanag ang naghalo sa mga mata ni Dave. Hinawakan niya ang kamay ni Lorraine at hinalikan ang kanyang wedding ring. Kung ganon, kailangan nating dagdagan ng security? Sabi ni Dave pero ngayon may kasama ng mahinang tawa. I will build a fortress for the two of you. Walang sino mong makakalapit, walang sino mong makakasakit sa inyo. Napangiti si Lorraine habang sinusuklay ang buhok ng kanyang asawa. Alam niya sa pagdating ng kanilang anak, mas lalong magiging possessive si Dave. Magiging mas masakal ang proteksyon nito. Pero sa loob ng kanyang puso alam niyang ligtas siya. Dahil sa mundong ito, wala nang mas matindi pa sa pag-ibig na isang lalaking handang maging masama para lang maprotektahan ang kanyang mahal sa buhay. I love you, Dave, kahit baliw ka. I'm only crazy for you, Lorraine. Always. Ang balita ng pagbubuntis ni Lorraine ay tila nagpasabog na isang bomba sa loob ng mansyon. Kung dati tila anino na si Dave sa sobrang pagbabantay, ngayon naging parang hangin na siya sa lahat ng dako. Bawat hininga ni Lorraine ay binabantayan. Dave, it's just a salad. Hindi kailangan i-test ng lab ang bawat dahon ng lettuce. Reklamo ni Lorraine habang nakatingin sa kanyang asawa na kasalukuyang pinagmamasdan ang chef na naghahanda ng tanghalian nila. Lahat ng pumapasok sa katawan mo, pumapasok din sa katawan ng anak ko, Lorraine. Seryosong sagot ni Dave. Lumapit ito sa kanya at tinaplos ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng umbok. Isabel is still in that facility but she has allies. I won't let them get near you. Ngunit sa kabila ng lahat ng higpit, merong isang bagay na hindi kontrolado ni Dave, ang emosyon ni Lorraine. Dahil sa hormones ng pagbubuntis, naging mas sensitibo ang dalaga. Isang gabi habang mahimbing natulog si Dave dahil sa pagod sa opisina, dahan-dahan na bumangon si Lorraine. May isang susi siyang nakuha mula sa drawer ni Dave. Ang susi sa private gallery sa dulo ng pasilyo na laging nakakandado. Sa loob, hindi niya inaasahan ang makikita. Hindi ito gallery ng mga paintings. Ito ay gallery niya.
Mula sa unang audition niya bilang model, nung 18 taong gulang pa lamang siya, hanggang sa mga candid na litrato niya habang natutulog o kumakain, lahat ay naroon. Nakadikit sa mga dingding, may mga videos pa ng fashion show na nakaloop sa malaking screen. God, Dave! Bulong ni Lorraine. Hindi to isang simpleng pag-ibig, ito ay isang demosyon na nasa hangganan ng kabaliwan. Nakita niya ang isang logbook kung saan nakasulat ang bawat schedule niya sa loob ng 5 taon bago pa man sila naging official. October 12, 2021. She looked tired today. I sent an anonymous gift to her favorite coffee. One day, I will be the one serving it to her. Napaiyak si Lorraine, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding bigat ng pag-ibig na ibinigay ni Dave sa kanya. Parang ang isang tao ay kayang ubusin ang buong oras nito para lamang sa isang anino. Ang nakaraan. Habang nasa loob ng gallery, biglang nag-vibrate ang phone na naiwan ni Dave sa side table, na nadala pala ni Lorraine. Nang hindi sinasadya, isang unregistered number ang tumatawag. Sinagot ito ni Lorraine pero hindi siya nagsalita. Dave, alam ko, nakikinig ka. Boses yon ng isang matandang lalaki. Ang bata, siguraduhin mo na ang bata ay ligtas. Dahil ang pamilya ni Isabel hindi nila pinapayagan na isang Duterte ang magmana na lahat ng ari-arian ng mga San Roque. Naniga si Lorraine. Ang pamilya San Roque? Akala niya siya na lang ang natitira sa kanilang angkan matapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Alam ni Lorraine ang totoo, Dave, na ikaw ang dahilan kung bakit naghirap ang mga magulang niya noon para mapilitan siyang pumasok sa modeling world at makuha mo siya. Na ang pagligtas mo sa kanya ay isang planadong pagsagip mula sa apoy na ikaw din ang nag-umpisa? Nabitawan ni Lorraine ang cellphone. Ang taong nagpabagsak sa screen ay tila hudyat na maling pagkabasag ng kanyang mundo. Ang pagkaharap sa dilim. Lorraine? Nakatayo si Dave sa pintuan ng gallery. Ang kanyang mga mata ay nangingigil sa dilim. Nakita niya ang cellphone sa sahig at ang itsura ni Lorraine na tila nakakita ng multo. Totoo ba, Dave? Tanong ni Lorraine. Ang boses ay nanginginig sa galit at pait. Was I just a piece in your game? Sinira mo ang pamilya ko para lamang wala na ako ibang mapuntahan kundi ikaw? Tumahimik si Dave. Ang katahimikang yon ang pinakamasakit na sagot. Lumapit siya, subalit sa pagkakataong ito, napaatras si Lorraine. I did it for us, Lorraine. Paos na sabi ni Dave. Your father was going to marry you off to a business partner. I couldn't let that happen. Sinira ko ang kumpanya nila. Oo, pero binigyan kita ng mas magandang buhay. I gave you everything. Binigyan mo ako ng lahat, pero ninakawan mo ako ng choice, Dave. Sigaw ni Lorraine habang humahagulhol. You are not a hero. You're a monster who dressed himself as a prince. Hinigpitan ni Dave ang pagkakahawak sa doorknob. Kinulong muli si Lorraine sa loob ng gallery. Then let me be your monster. Pero hindi ka aalis dito. Lalo na ngayong dala mo ang anak ko. You hate me? Fine. Love me? Fine. Pero mananatili ka sa tabi ko kahit kailangan na kamuhian mo ko habang buhay. Hinarap ni Dave ang asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at sakit. Dahil sa huli, Lorraine, kahit anong gawin mo, sa akin ka pa rin uuwi. Ang kapaligiran sa loob ng mansyon ay naging mas malamig pa kaysa sa aircon ng penthouse. Si Lorraine ay hindi na nagsasalita. Kumakain siya, natutulog at humaharap sa mga check-up, ngunit ang kanyang mga mata walang ningning. Para kay Dave, mas gusto pa niya ang galit ni Lorraine kaysa ganitong katahimikan dahil ang katahimikan ay nangangahulugan ng paglayo ng loob nito. Baby, please, kumain ka na. Pagsasumamo ni Dave habang inilalapag ang isang mangkok ng prutas. Hindi niya tiningnan si Lorraine. Ang tanging sagot nito ay ang paglipat ng pahina ng hawak na libro. Sa likod ng isip ni Lorraine may isang mekanismong nabubuo, ang pagtakas. Alam niya na hindi niya kayang talunin si Dave sa dahas o sa yaman, kaya't gagamitin niya ang tanging bagay na alam niyang kahinaan nito, ang pagmamahal nito sa kanya at sa kanilang anak. Sa tulong ng isa sa mga bagong katulong na si Martha, isang matandang babaeng may lihim na galit sa mga Duterte dahil sa isang nakarang issue sa lupa, nakapagpadala ng mensahe si Lorraine sa labas. Hindi sa pulis kundi kay Marco Valeriano. Ang alam ni Lorraine na si Marco lang ang may sapat na resources at tapang na banggain si Dave dahil ang pamilya ni Marco ay may hawak sa media at tila koneksyon sa gobyerno. Next week, may check-up ako sa labas ng mansyon. Bulong ni Lorraine kay Martha habang nagpapanggap na nag-aayos ng bulaklak.
Sabihin mo kay Marco sa basement parking ng ospital, 3 p.m. Dumating ang araw ng check-up. Gaya ng inaasahan, 6 na bodyguards ang kasama ni Lorraine. Si Dave ay hindi nakasama dahil sa isang emergency sa opisina. Isang emergency na si Marco rin ang gumawa sa pamamagitan ng pag-leak ng ilang peking dokumento tungkol sa stocks ng Duterte Group. Habang nasa loob ng klinik, nagpaalam si Lorraine na pupunta sa banyo. "Ma'am, kailangan namin magbantay sa pinto," sabi ng isang guard. "Nakakaya naman, kuya. Buntis ako matatagalan ako rito. Tsaka wala namang ibang labasan dito kundi sa pinto na to Mataray na sagot ni Lorraine. Gamit ang kanyang otoridad bilang Mrs. Duterte. Nag-alinlangan ang guard pero sumunod din. Sa loob ng banyo, mabilis na pumasok si Lorraine sa isang maliit na service hatch na sadyang iniwang bukas ni Martha kaninang umaga. Gumapang siya patungo sa kabilang kwarto ng ospital kung saan naghihintay ang isang wig at ibang set ng damit. Pagbaba niya sa basement, isang itim na van ang bumukas. Si Marco. "Lorraine, let's go." Malalaman din nila kaagad na wala ka na roon. Pagmamadali ni Marco. Sumakay si Lorraine. Habang papaalis ang van, tinignan niya ang ospital sa huling pagkakataon. Merong kirot sa puso niya. Iniwan niya ang lalaking mahal niya. Ang lalaking pumatay sa kinabukasan ng kanyang mga magulang, pero ang lalaking nagbigay sa kanya ng proteksyon na walang kapantay. Eksaktong 3:15 p.m. nang matanggap ni Dave ang tawag. "Sir, nawawala po si Ma'am Lorraine?" Sa loob ng boardroom ng Duterte Group, binitawan ni Dave ang kanyang ballpen. Ang kanyang mga mata ay naging kulay abo sa tindi ng galit. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, pero ang mga taong nasa paligid niya ay nakaramdam na matinding kilabot. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana na tanaw ang buong Makati. I-lockdown lahat ng airport, lahat ng pier, lahat ng exit sa North at South Zone Expressway. Utos niya sa head of security sa malamig na boses. "Find Marco Valeriano at sabihin niyo sa kanya kapag may nangyaring masama sa asawa ko o sa anak ko, hindi lang career niya ang tatapusin ko. Buburahin ko ang buong lahi niya." Habang nasa loob ng van, napansin ni Lorraine na hindi sila pupunta sa safe house na napag-usapan. Papunta sila sa isang abandonadong bodega sa labas ng syudad. "Marco, nasan tayo? Sabi mo sa airport tayo diretso." Kabang tanong ni Lorraine. Humarap si Marco sa kanya. Wala nang mabait ng ngiti nito. Napalitan na isang mapait na pait. "Sorry Lorraine, pero kailangan kita para mapabagsak si Dave. Hindi ka lang mahal sa kanya, ikaw ang tayong kahinaan niya," sabi ni Marco habang inilalabas ang kanyang phone. "Isabel sent her regards." Napatulala si Lorraine. Si Marco at Isabel magkakampi? Ang pagtakas ay isa palang patibong para gawin siyang pain laban kay Dave. Sa sandaling yon, na-realize ni Lorraine, ang mundo sa labas ng hawla ni Dave ay mas mapanganib kaysa inakala niya. At ang tanging taong tuloy na makapagliligtas sa kanya ay ang lalaking tinakasan niya. Ang loob ng abandonadong bodega ay malamig at puno ng alikabok. Isang malaking kaibahan sa malambot na kama at mamahaling gamit sa mansyon ni Dave. Nakatali ang mga kamay ni Lorraine sa isang lumang silya. Ramdam ang bawat sipa ng sanggol sa kanyang tiyan. Tila ba nararamdaman din ng bata ang panganib na kinakaharap nila. "Marco, bakit?" hikbi ni Lorraine. "Akala ko kaibigan kita." Tumawa si Marco, isang tawang puno ng puot. "Kaibigan? Lorraine, ang pamilya Duterte ang sumira sa negosyo ng ama ko bago pa man nila pakialaman ng pamilya mo. Si Isabel, siya ang nagmulat sa akin na hindi sapat ng magtagumpay. Kailangan namin makita si Dave na lumuluhod sa lupa." Lumabas si Isabel mula sa dilim. May hawak na hiringgilya. "Don't worry, pinsan. Hindi kita papatayin agad. Gagamitin lang namin ang boses mo para tawagin ang aso mong si Dave. At kapag narito na siya, panonoorin mo kung paano ko siya tatapusin." Di nagtagal, isang malakas sa tunog ng helicopter ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinundan ng sunod-sunod na putok ng baril sa labas. "Nandito na siya?" bulong ni Marco sabay kasa ng kanyang baril. "Masyadong mabilis. Paano nahanap na tayo agad?" Di alam ni Marco na sa ilalim ng balat ni Lorraine may bahagi ng kanyang batok ay may isang microchip tracker na pinalagay si Dave nung huling operasyon nito sa ospital. Isang bagay na di sinabi ni Dave sa kanya. Ang sukdulan ng kanyang pagiging possessive na ngayon ay siyang magliligtas sa kanyang buhay. Bumukas sa malaking pinto ng bodega, hindi dahan-dahan kundi parang sinalanta ng bagyo. Pumasok ang mga tauhan ni Dave, ngunit sa gitna nila naglalakad na isang lalaki na tila galing sa impyerno. Si Dave Duterte,
Ang suot niyang puting polo ay may tilamsik ng dugo. Ang mga mata ay walang emosyon, blanco, malamig at nakamamatay. Bitawan niyo siya, utos ni Dave. Ang boses niya hindi sumisigaw pero bawat letra tila bumabaon sa sahig. Isang hakbang pa Duterte at ituturo ko ito sa asawa mo. Sigaw ni Isabel, tinutok ang hiringgilya sa leeg ni Lorraine. Napatigil si Dave, ang kanyang panga ay nagtagis. Isabel huling babala, kay Marco ako may atraso, wag mong idadamay ang asawa ko. Asawa mo? Tawa ni Isabel. Ako dapat yan. Ako ang naghirap maging siya. Sa isang mabilis sa pagkakataon habang abala si Marco sa pagtutok ng baril kay Dave, mabilis na kumilos ang sniper ni Dave mula sa itaas ng bintana. Isang putok ang tumama sa kamay ni Marco, dahilan para mabitawan nito ang baril. Ngayon, sigaw ni Dave. Sumugod si Dave patungo kay Isabel. Hindi niya inalintana ang panganib. Sa isang malakas at tadyak na patalsik niyang hiringgilya mula sa kamay ni Isabel at sinakal ito gamit ang kanyang isang kamay. I told you, if you touch her, I will end you. Bulong ni Dave sa pinsan ni Lorraine. Halos magkulay ubi na ang mukha ni Isabel bago to binitawan ni Dave para asikasuhin si Lorraine. Mabilis kinalaga ni Dave si Lorraine. Baby, are you okay? Ang bata, nasaktan ka ba? Sa halip matakot, niyakap ni Lorraine si Dave ng sobrang higpit. Sa sandaling yon, kinalimutan niya lahat ng kasalanan nito. Kinalimutan niya ang galit. Ang tanging alam niya, ligtas siya sa piling ng halimaw na ito. I'm sorry, Dave. I'm so sorry. Iyak ni Lorraine. Shh! I'm here. I've got you. No one's ever taking you away again. Bulong ni Dave habang hinalikan ng kanyang noo. Pagbalik nila sa mansyon, hindi na ikinulong ni Dave si Lorraine sa kwarto. Sa halip, dinala niya to sa balkonahe kung saan tanawang hardin. Lorraine? Simula ni Dave habang nakaluhod sa harap niya. Alam ko, mali ang ginawa ko sa pamilya mo. Alam kong sinakal kita. If you want to leave, if you really want to be free, I will let you go. I will give you half of everything I own. Just let me see our child. Nagulat si Lorraine. Ang possessive na si Dave Duterte handang magparaya. Hinawakan ni Lorraine ang mukha ni Dave. Narealize ko, Dave, na ang kalayaan sa labas, puno ng mga taong gagamitin lang ako. Dito sa piling mo, kahit nakakasakal, alam kong ako ang buhay mo. Hindi na kita ikukulong, Lorraine. I will try to change. For you, for our baby. Pangako ni Dave. Pero Dave, ngumiti si Lorraine na may halong pilyo. Dagdag mo rin yung security. Ayoko nang makita si Marco o Isabel kahit kailan. Natawa si Dave, isang tunay na tawa. Don't worry, they being handled. Hindi na sila sisikat muli. Makalipas ang ilang buwan, sinilang isang napakagandang sanggol na lalaki, si David Jr. Sa loob ng nursery nakatingin si Dave sa kanyang mag-ina. May mga bodyguard pa rin sa labas ng pinto at may mga kamera pa rin sa bawat kanto pero sa pagkakataon ko, si Lorraine na mismo ang nagsara ng pinto at naglock nito. Akin ka lang, Dave Duterte? Bulong ni Lorraine habang hinihele ang sanggol. At ikaw lang ang reyna ng impyernong binuo ko. Sagot ni Dave bago sila nagsalo sa isang matamis at panghabang buhay na halik. Sa huli, ang pag-ibig ni na Dave at Lorraine ay hindi perpekto. Ito ay madilim, matindi at puno ng obsession. Pero sa mundong mapanira ang kanilang pag-aari sa isa't isa ang nagsisilbing tanging sandigan nila. 5 taon ang mabilis lumipas. Matapos ang gabi ng pagliligtas sa bodega, ang mansyon ni na Dave at Lorraine ay hindi na lang isang gintong hawla. Ngayon, puno to ng ingay, tawanan at mga yabag ng maliliit na paa. Si David Jr. o DJ ay ang perpektong kombinasyon ng kanyang mga magulang. Taglay ang matatalas na mata at determinasyon ni Dave, ngunit nakuhang mapanuring tingin sa sining at malambot na puso ni Lorraine. Isang hapon sa garden, nakita ni Lorraine si Dave na seryosong kinakausap ang 5 taong gulang na anak habang naglalaro ang bata ng mga blocks. Lumapit siya ng dahan-dahan para makinig. DJ, listen to me. Seryosong sabi ni Dave, nakaluhod para mapantayan ang anak. In this world, people will try to take what's yours. They will try to hurt the people you love because they are jealous of your strength. What do I do, Daddy? Tanong ni DJ. Ang boses manipis pero puno ng kuryosidad. You protect them. You build a wall so high that no one can climb it. You watch over them even when they are sleeping. Sagot ni Dave. Hinawakan ng balikat ng anak. But remember this. Ang pinakamalakas sa tao ay ang taong marunong magpaamo sa sarili niyang dilim para sa mga mahal niya. Napangiti si Lorraine.
Alam niyang yon ang pinakamalaking aral na natutunan ni Dave sa kanilang relasyon, ang kontrolin ng kanyang obsession upang di masakal ang mga taong nais niyang protektahan. Nang mapansin sila ni Dave agad dong tumayo, sinalubong si Lorraine ng isang mahigpit na yakap. Sa kabila ng 5 taon ng pagsasama, ang paraan ng pagtingin ni Dave kay Lorraine ay hindi nagbago. Para pa rin tong nakakita ng isang mamahaling sining na ayaw niyang mawalay sa kanyang paningin. "You're teaching him too much about walls and security." "Dave," biro ni Lorraine. "I'm teaching him how to be a Duterte." Sagot ni Dave sabay halik sa kanyang noo. "Speaking of walls, I have something for you." Dinala ni Dave si Lorraine sa likod ng mansyon, sa isang bahaging bago pa lamang na ipagawa. Nang buksan ni Dave ang malalaking pinto na gawa sa salamin, napamura sa gulat si Lorraine. Isa tong world-class fashion atelier. Kompleto sa mga makina, pinaka mahusay na tela mula sa Europe at isang mini runway. "Dave, ano to?" "This is your freedom, Lorraine," sabi ni Dave habang nakatitig sa kanyang mga mata. "You don't have to go to Paris or Milan if you don't want to. I brought the world to you. Dito, safe ka. Dito, akin ka pa rin. Pero magagawa mong lahat ng gusto mo." Napagtanto ni Lorraine na ito ang paraan ni Dave ng paghingi ng tawad sa lahat ng taon ay kinulong niya ito. Di man ito kayang tanggalin ang lahat ng security, ginagawa naman ito lahat para maging masaya si Lorraine sa loob ng kanyang protektadong mundo. Kinagabihan habang mahimbing na natutulog si TJ, naiwan ang mag-asawa sa kanilang balkonahe. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay tila nakikisaksi sa katahimikan ng kanilang pagsasama. "Dave," tawag ni Lorraine. "Do you still regret what you did? Yung pagsira sa kumpanya ng parents ko para lang mapunta ako sa'yo?" Sandaling tumahimik si Dave. Tumingala sa langit at huminga ng malalim. "Araw-araw kong pinagsisihan na nasaktan kita, Lorraine. Pero kung tatanungin mo ko kung gagawin ko ba yun ulit para makasama ka, ang sagot ko'y oo." Humarap si Dave sa kanya. Ang mga matay nagniningning sa ilalim ng buwan. "I would burn 1,000 companies and face 1,000 enemies just to have one more night with you. Ganon kita kamahal, Lorraine. Ganon kalalim ang pag-ibig ko na kahit ako natatakot." Niyakap ni Lorraine si Dave at sinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. "Baliw ka talaga. Baliw sa'yo." Bulong ni Dave bago niya sinelyohan ang gabi ng isang halik na puno ng pangako. Doon, sa ilalim ng gabing payapa, napatunayan nila na kahit ang pinakamadilim na obsession ay kayang maging liwanag basta't ang dalawang tao handang magbago para sa isa't isa. Ang kwento ni na Dave at Lorraine ay hindi lamang isang typical na romance na puno ng obsession. Ito rin ay salamin ng mas malalim na katotohanan tungkol sa ating mga damdamin at desisyon sa buhay. Narito ang mahalagang aral na ating mapupulot mula sa kanila. Ang pag-ibig ay hindi pagsakal. Pinakita sa kwento na ang turing na pag-ibig nagpapalaya, hindi nagkukulong. Nung una ay nakala ni Dave na ang pag-angkin ay pagkontrol sa bawat galaw ni Lorraine ay pagmamahal. Ngunit natutunan niya na ang tunay na seguridad ay hindi nanggagaling sa mga pader at bodyguards, kundi sa tiwala. Ang pag-ibig na walang kalayaan ay nagiging isang gintong hawla na kalaunan nagdudulot lamang ng puot. Ang kahalagahan ng katotohanan. Ang pundasyon ng anumang relasyon ay dapat binuo sa katotohanan. Ang pagtatago ni Dave ng mga lihim tungkol sa pamilya ni Lorraine at ng kanyang mga manipulasyon ay mitsa ng malaking lamat sa kanilang pagsasama. Tinuturo nito na gaano man kagandang intensyon, ang pagsasinungaling kailanman hindi magiging tama. Ang katotohanan maaaring masakit pero ito ang nagpapalaya at nagpapatatag sa samahan. Ang pagpapatawad ay isang proseso. Di naging madali para kay Lorraine na patawarin si Dave. Pinakita rito na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kalimutan mong sakit. Ito'y pagpili na huwag hayaang sirain ang nakaraan ng iyong hinaharap. Pinili ni Lorraine manatili hindi dahil siya'y mahina, kundi dahil nakita niyang tapat na pagsisikap ni Dave na magbago. Bawat tao may dilim. Lahat tayo may kahinaan at madadilim na bahagi ng ating pagkatao, tulad ng pagiging possessive ni Dave o ang pagiging vulnerable ni Lorraine. Ang mahalaga kung paano natin kinakaharap ang dilim na ito. Sa halip na hayaang lamunin sila ng kanilang mga pagkakamali, ginamit nila ito bilang pagkakataon upang mas maging mabuting tao para sa isa't isa at sa kanilang anak. Ang pamilya higit pa sa dugo. Sa pagdating ni DJ na patunayan ang pamilyang pinakamahalagang kayamanan. Ang pagprotekta sa kanila hindi lamang aspetong pisikal, kundi sa pagbibigay ng isang tahanan na puno ng emosyonal na seguridad. Natutunan ni Dave ng pagiging isang ama ay nangangailangan ng mas malawak na pag-unawa at pagpapakumbaba.
Mensahe para sa lahat ng solid supporters ng Ayasha TV. Ang bawat kwentong ating binabasa o isinusulat ay may dalang aral na maaari nating dalhin sa totoong buhay. Naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito na ang pag-ibig, kahit gaano pa kagulo sa simula, ay laging may pagkakataon na maging mas maganda at mas malalim sa pamamagitan ng pagbabago at pag-unawa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.